Alright, magandang araw ho sa inyong lahat dyan na mga nanonood ngayon, mga taga Davao, no? Anong balita dyan? Kumusta ho kayo? Mga kababayan kong mga taga Mindanao, taga Visayas, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo na may mga Pilipino. Ngayon dito tayo sa bus. Nakasakay ho tayo dito, no? As you can see, dito tayo sa pinakadulong area ng buses kasi paborito natin to ditong spot. And at the same time, sakay tayo ng Davao Metro Shuttle Bus. Itong Davao Metro Shuttle Bus ay ano siya, no? Para siyang berry carrier, no, ng pangalan ng flag bearer ng Davao City, ng Davao region. Kung meron tayong flag carrier na tawag nito, eroplano na Philippine Airlines, kung meron tayong flag bearer ng Cebu, which is Cebu Pacific, meron din tayong flag bearer, no, ng Davao region. Yes, so that's what we call Davao Metro Shuttle Bus. So ano pa ba ang mga kumpanya, no, na dala-dala ang pangalan ng rehiyon nila, no? So meron na tayong Cebu Pacific, we have Philippine Airlines, meron tayong ito Davao Metro Shuttle Bus. Anyway, so ano bang meron sa topic natin na to ngayon? Kumusta ang mga Davao? Yan po yung yung topic natin. Kumusta ang mga taga Davao City? Ano ba yung lifestyle namin dito? Ano ba yung feeling, no? How it feels, or ano kaya ang feeling maging isang Davaoenyo? Ano kaya ang meron ng buhay kami dito? Anong lifestyle meron kami dito, no? So may mga nagsasabi kasi may mga paratang, may mga haka-haka, no, galing sa mga taga Luzon na ang kaming mga taga Davao daw ay kawawa daw, kami niloloko ng mga Duterte, kami pinag-uuto-uto, no? Kami daw ay yun ang inuuto-uto, no? Parang minamanipulate kami ng mga pamilyang Duterte. So ngayon may nasabi din na kawawa kami mga taga Davao or hindi taga Davao, taga Mindanao, no? Pero I don't know, parang para sa akin na hirap ko talagang tanggapin na, hirap sa akin i-accept, no, i-acknowledge na buong Mindanao ay magiging magsisession, kasi sa totoo lang magulo din ang Mindanao, eh. Magulo siya na in terms of politics, kasi nga meron tayong adjong ng Lanao, meron tayong suwan ng Cagayan de Oro City, yung mga kurakot yan ng mga kongresista. Meron tayong Barbers ng Surigao, meron tayong Pimentel ng Surigao del Sur, Barbers del Norte, Surigao del Norte, Momo ng Surigao del Sur ulit, no? Marami tayong si Ecleo, pati yung si Ecleo, din yun, parang pumirma din yata sa impeachment ni Sara Duterte, kahit alam naman niyang walang kasalanan itong huli. Tapos sino pa ba ang mga pwedeng mag-oppose dyan or maaaring magkalat ng ng gulo sa pamumuno ng mga Duterte sa Republic of Mindanao? Sino pa ba? Tulungan nyo nga ako, Kagas ng Davao del Sur, yun pa lang, no? Ito si Zamora ng Davao de Oro, Almario ng Davao Oriental, yung congressman ngayon, diba? So yun pa lang, no? Mga na yan, runner-ups na yan, mga front runners para sa paninira ng mga Duterte dito sa Mindanao. Siyempre taga Mindanao sila, no? Alam naman na hindi sila palayasin natin sila sa isla ng Mindanao. So of course magkakaroon ng plots yung mga yan, no? Pwede nilang ipa-impeach ulit si VP Sara Duterte or sino man, no, si Basti Duterte, o sino mang magiging presidente ng Mindanao basta Duterte. So maaya lang pwede silang magkaroon ng plot, no? Pwede silang magkaroon ng grupo para patalsikin ang mga Duterte at sila maghahari-hari ulit ng mga kurakot. So in short say, hindi talaga kung sa pa yan, kung infested talaga ang Mindanao ng mga corrupt politician. Hindi talaga yan magiging ganun ka-smooth ang transition ng Mindanao. Manggugulo talaga ang mga yan, kasi nga mga self-vested interest yung mga yan. Hindi naman sa totoo lang, hindi naman talaga yan sila tumakbo para totoong magre-represent ng kailang distrito. Tumakbo yung mga yan para sa pera, tumakbo yung mga yan para sa posisyon, no, para sa power. Ngayon, so Davao City, samantalang pag Davao City lang ang magsisesyon, which is okay naman talaga kami dito, kaya naman talaga naming mamuhay, no, ng payapa at mayaman, sagana sa lahat, kasi nga mayaman kami sa lupain, no, yung namin dito, farmlands, ang lawak, ang kapal. Tapos marami kami ditong palaisdaan, no, mga isda, no, sa Mintal, Tugbok, shout out mga taga Tugbok, Mintal, dami nating diyan, Halwan, no, di ba, sana all. Anyway, so kumusta nga ba ang buhay ng mga taga Davao, ha?
Sabi kasi nila na wala daw kaming karapatan dito, wala kaming human rights, gano'n, no? So sino daw ang tagapagtanggol namin dito? Kami daw ay aalilahin, kami daw ay ang tawag dito, yung parang aabusuhin daw ng mga Duterte. Kami daw ay tawag dito, i-take advantage, may ano pang term dyan, no? Abuse, no? Yun ang aabusuhin. So i-take for granted kami ng mga Duterte ko, no? I-abuse daw kami. Para sa akin, parang anong klaseng kalayaan yan? Kalayaan na magnakaw? Wala, hindi yan ano, sa mga Duterte. Diyan sa Manila, sa Luzon, ano kasi dyan, no, na may free will talaga dyan. Yan, may kalayaan na magmura, may kalayaan na magdura, magtae, mag-ihi kung saan saan, may kalayaan na magnakaw, mang-snatch, lahat-lahat na may kalayaan, kahit kriminal na, kahit na ng rape na, no, ng mga walang kalaban-laban, no, ng biktima na. So may kalayaan pa rin ang mga taga Luzon, lalo sa Tagalog, Kamanilaan, kasi nga walang ang pangil ang batas dyan. Samantala sa Davao, ang batas namin dito, batas talaga siya na implemented talaga yan, mga gala, mga Davawin, mga kababayan ko, mga Pilipino. So never kami naging kawawa dito sa Davao City. Kita mo naman ang ano namin dito, pero kami si TTMO, di ba? Pag wala mga traffic lights sa isang lugar, tapos kita naman na congested yung mga intersections. So talagang meron kaming mga CTTMO. Ang dami namin mga security clusters dito. So yun palang karayaan na namin, yun palang ay meron na kami. Nai-enjoy na namin ang freedom dito sa Davao, Davao City. So hirap tanggapin na buong Mindanao magsisid kasi nga may mga infested ang Mindanao, no, na mga corrupt politicians. So hindi pa rin talaga na maaari mga backdoor negotiation sila sa bansang Pilipinas, di ba? So kami bansang Mindanao na kami. So pag may mga dito, may mga internal affairs sa Davao, country of Davao or country of Mindanao, may leaking, di ba? Samantalang pag Davao, solid talaga yan. Nagkakaisa talaga kami dito sa Davao City na nagkaisa kami, Duterte, mga mamamayan ng Davao, mga tao dito na panatilihin, no, ang kaayusan, katahimikan at kasaganahan ng Davao City by protecting one and another, di ba? With each other, ganon, ato ang tawag dyan. Basta nagkakaisa kami dito, solid kami mga taga Davao, no, na we're on the focus kami, no, sa progress, focus kami sa peacefulness, focus kami sa security, focus kami sa kaayusan ng lahat. So hindi kami kagaya sa Luzon, no, na watak-watak. Hindi kami kagaya sa Luzon na or sa ibang lugar na yan nga, iba-ibang yun ang palang Metro Manila, no. Parang dapat na rin yan, magkaroon na kayo ng sariling bansa. Para yung Luzon ang magiging Southern Luzon and Northern Luzon, na Pampanga yung magiging kabisira ng Northern Luzon. Southern Luzon naman maaring Bicol, no. Magpatayan ang Cavite at Bicol, Palakasan, Laguna, Calabarzon in Bicol region. Kasi Bicol region, yan, magagaling din yung mga tao din sana dyan, mga talented, may tsura. Problema lang, kurakot ang mga politician. Anyway, so yun lang kung sa mga taga Davao City, yun ang tanong natin sa topic natin sa video na to. Kami ba ay namumuhay dito ng payapa? Kami ba ay inaalila, kinakawawa ba ng mga Duterte? Kumusta ang mga taga Davao? Kami ba ay dito? Namumuhay ba kami ng may kalayaan? May freedom ba kami dito? So the answer is yes. Ganda ng buhay namin. Ganda ng sasakyan namin, bus. Davao Metro Shuttle Bus. Sipin mo to. Sabado ngayon, walang masyadong pasahero. Pahingahan ng lahat andun sa mga bars. Ganda ng mga bus namin dito. Kahit pa yung basta itong ako kasi gala ako, marami ako napuntahang mga lugar sa Pilipinas. Halos buong Pilipinas na ikot ko na, no. Halos, ibig sabihin hindi pa talaga lahat. Talagang napapansin ko kahit pa sa even the richest province in the Philippines na Cebu, sa time yun ni Gwin Garcia, no, that's 2023. Ang dami ko pa rin nakikitang mga bulok na mga bus. Yung sira-sira yung mga upuan, sira-sira yung mga covers, yung mga sheets, mga sheet covers, mga cover sheets, no? Mga walang aircon, tapos kagang-kagang, di ba? Yung kagang-kagang sa Tagalog. So mga ganun ang dami. May even in Calabarzon, ang dami din, di ba? Napakayaman na rehiyon ng Calabarzon, pero grabe, parang sumasalamin talaga ang mga bus din sa
kung sino yung mga taong andun, no. Kumbaga parang hindi siya hindi ko sinabing cheap yung bus, is cheap na rin yung mga pasahero, yung mga tao. Pero yung punto doon, sumasalamin sa mga politicians rather gano'n, no. Kasi bakit nila hinayaan na mag-operate ang mga bulok na buses, may mga lamok, may mga walang aircon, oh, may ang dumi, ang kalat. Ay, Manila, ano na lang ang Metro Manila lalo na, no, yung mga NCR, mula sa Muntinlupa hanggang sa Valenzuela, Diyos mio Marimar, hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Although yun Manila, pero part of metropolitan na rin yun eh. Pero wala, ang pangit ng mga bus nila, ang pangit ng mga buses na may kita, no. Dito sa Davao, kunti lang yung luma rito. Luma na walang aircon. Luma na walang aircon, marami dito sa Davao City. I mean, meron, no, hindi pala marami, meron kahit paano. Pero hindi pangit, kasi pangit nung mga bus dyan sa NCR, some part of Visayas region. Dito sa Mindanao, sa totoo lang, Davao in particular, the more na malayo, the more na long distance, the more na provincial operations ang mga bus, the more na mas maganda, air condition, mas komportable ang biyahe. Ganun, no? So, kumusta nga ba ang mga taga Davao? Taga Mindanao, taga Davao, meron ba kaming kalayaan dito? Meron ba kaming peace and security? Meron ba kaming peace of mind? Of course we have. Meron din kaming freedom, no? So na-execute namin, napiperform namin ang freedom, no? Kalayaan namin bilang isang Davaoenyo. Dahil nga na-enjoy namin ang kalsada, na-enjoy namin ang mga shopping malls, na-enjoy namin ang public markets with the cheapest prices na napakasarap, presko, organic. Wala mga artificials. So na-enjoy namin, no, lahat-lahat meron dito sa Davao. Parks, open parks, public parks, even private properties na mga parks, talagang na-enjoy ho namin yan. So ibig sabihin ho nun, Davao City, life is here indeed. Oo, totoo yan, hindi yan basta-basta lang gawa-gawa ng mga kung sino man dito sa Davao, no. So Davao City, life is here. Kaya nga ako, no, gusto ko talaga na magkaroon kami ng kasarinlan bilang isang bansa dito sa Davao City. Kasi nga nakalungkot na isipin na andito kami sa Davao City, nagbibigay kami ng napakalaking yaman sa buong Pilipinas. We're contributing, no, billions of GDP sa ating national GDP. Tapos ang mangyari lang ay kukurakutin, no, ng ating mga halal na mga politician, halal na halang ang kaluluwa dyan sa Kamaynilaan, Luzon, sa Imperial Manila, sa Mega Manila. So nawawalan tayo ng ito yung walang kaming masyadong karapatan. Oo. Na kami, offers yung namin dito, yung aming karapatan na magsalita, karapatan na mag-lead kahit paano. Kita niyo naman, mayroong Duterte na naging pangulo, wala, di ba? Minamaliit ng mga taga Luzon. Hindi lang matanggap na may Bisaya, may taga Mindanao, no? May taga Davao na maging presidente. Hindi nga pinagtawanan nga ang Davao kasi bundok, pinagtawanan ang Davao kasi basta malayo sa Kabiasnan, wala daw mall, ganun. Wala, daming mall dito, 20 plus, kulang pa nga yan. Mayroon pang 100 plus na darating na mga shopping malls pagtatayo sa Davao City. Davao City is the key to the future, no. So ibig sabihin ho niyan, good luck sa Pilipinas pag mawala ang Davao sa inyo. Kasi good luck, ibig sabihin kasi Davao City na kasi ang kikilalanin ng pinakamagandang dito na lahat ng mga investors. So imbes na mag-put up sila ng business sa Manila, Visayas, Luzon, dito na sila sa Davao kasi dito yung buhay, mataas ang supply, mataas ang purchasing power. Life is here, no? Maraming tao siyempre dito na maninirahan na. So hindi pa rin naman siguro kami aabot sa punto na magiging congested city kami, no? Magiging dense city, dense country of the world. Kasi kaya naman siguro namin ilagay ang mga tao doon sa Tugbok, ilagay sa Marilog, no. Meron kami mga bulubundukin dito, rural area sa Davao City. So that time ay magiging na yan, no. Magiging urbanized, ma-urbanize rin yung lugar na yon. So yun lang, pero sana maprotektahan pa rin natin yung natin farmlands, hindi siya ma-exploit ng mga tao. Kasi yan pagkain talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Foods, ianin mo yung pera kung wala ka namang mabibiling pagkain, diba? So it's better na kung hindi ganun karami yung pera pero abundant naman sa foods.
Di ba? So ito yung ano namin dito, buhay namin sa Davao City. Kamusta kami dito sa Davao City? Kamusta ano kaya mangyari sa amin dito kapag magiging ano na, magiging hiwalay na na bansa ang Mindanao, or sabihin natin Davao City na lang, ganun. So pag Mindanao ang maghihiwalay nga, ulitin natin, magsisession kami sa Philippines. Ang mangyari dyan is magulo pa din, no? Kasi nga andyan nga hindi talaga titigil at titigil. Kumbaga parang dedikasyon, no? Dedicated na forever, no? Tawag dito parang a lifetime commitment na talaga yan ni Adjong ng Lanao. Lifetime commitment na yan ni Soan ng Cagayan de Oro City. Lifetime commitment na yan ni Ace Barber ng Surigao Norte. Lifetime commitment na yan ni Pimentel ng Surigao del Sur, Momo ng Surigao del Sur, Ecleo ng Dinagat Islands. Lifetime commitment na yan ng Zamora ng Davao de Oro. Lifetime commitment na yan ng Almario ng Davao Oriental. Lifetime commitment na yan ni Lagdameo, no, ng Davao del Norte. Lifetime commitment na yan ng Kagas ng Davao Davao del Sur. Lifetime commitment na rin yan ng kung sino may yung mayroong flood control project issue doon sa may ano, no, San Jose, Jose Abad Santos, Davao Occidental, no. Yung mga yon, no, lifetime commitment na nila yun na mangurakot. Kasi hindi sila makapagpangurakot sa time ng mga Duterte dahil hindi sila makakurakot, no, sa Mindanao Island, or Mindanao, Republic of Mindanao. Kasi nga ang pangulo niyan, ang magiging leader namin dito ay Prime Minister, no, ang mga Duterte. So ang gagawin nila diyan, maghahanap sila ng paraan, no, makipagsabuatan sila sa bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas means Luzon, Visayas. So gobyerno nila doon na patalsikin, ang tawag dito, parang girahin, no, ang mga Duterte. Ano ba tawag dyan? Parang pahinain, ang tawag dyan, basta na mawala sa Mindanao ang mga Duterte. So yun ang gagawin nilang lifetime commitment nila yan. So magulo if ever na magiging ganun ang case sa Mindanao. At alam natin may mga supporter ang mga Soan, as far as I know, nanalo yata ulit sa Cagayan de Oro City as congressman, di ba? Yan, very alarming yun. Mahal na nila mga Duterte pero binoto ang mga kalaban ng mga Duterte, di ba? So same with Davao Oriental. Mahal nila ang mga Duterte pero binoto nila si Chino Almario, nanalo, di ba? Same with Kagas, same with Zamora. So, ibig sabihin, walang kapayapaan sa Mindanao kapag magiging magiging isla, magiging Republic of Mindanao hanggat andyan yung mga So bago siguro magkaroon ng secession sa Mindanao, itong mga nasasakupan, itong mga kurakot na mga congressman, patalsikin muna nila, no? Kayo mga constituent, kayo mga bumoto ng mga kurakot na mga congressmen na yon, magkaisa kayo na palayasin sa Mindanao yung mga tao na yon, wag nang pabalikin, persona non grata, no? Doon na sila manirahan sa Visayas, Luzon, kasi hindi sila bilong sa Mindanao kasi mga buhaya sila. Meron lang sa Mindanao, Agila. Yan lang yung meron tayo dito dapat. So yun lang, kumusta ang taga Davao, okay kami dito, wala kaming problema. So yun, no? At thank you for watching. Basta okay kami mga taga Davao na magsisession, wag na buong Mindanao. Kasi magulo yun. Daming droga pa naman sa daming droga diyan sa may Orokita ba yon? Basta sa may Misamis area, doon sa mga Parohinog. Syempre, susuportahan din yan ng mga taga lugar nila, taga Northern Mindanao, kasi Parohinog yan. Parang dynasty yata, political dynasty, I don't know. Basta tapos sa bandang Cagayan de Oro City. Marami din daw mga addict diyan, marami din daw mga mga snatcher, mga holdupper. So ngayon, kung magiging Republika ng Mindanao, yung mga yan sasakay ng bus yan papuntang Davao, yan maghasik ng lagim, patay tayo diyan. So dagdag trabaho yan sa mga kapulisan natin at ating mga gobyerno sa Davao, kaya Davao City na lang ang hihiwalay sana. So sarap ng buhay namin dito, kahit paano malaya kaming mag-enjoy sa lahat.